Ay, hindi ko pa naman, ngayon ko lang nabasa yung tinipon mo kami dito sa aking tahanan. Ang dalangin ko, Panginoon ko, na ang magbibigay ng mensahe, tunay na binigyan mo siya ng karunungan upang ang kanyang mensahe sa amin ay aming mainabaan, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, isa dalawang nagkakapito sa pangalan mo yung naririto kang kasama namin. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran sa kabila ng hindi magandang panahon, sobrang init ay nandito sila, nananabig silang marinig ang inyong mensahe. Maraming salamat po sa buhay ng aking kapatid na bago lang na si Erline, na dinala mo siya dito, Panginoon, upang makasama namin at makarinig siya ng iyong mga mensahe. Maraming salamat po, Panginoon po, sa oras na ito, ano man ang naging kasalanan namin, ay patawarin mo po kami. Salamat po, Panginoon ko, sa iyong papuri at pasasalamat namin sa pangalan mo. Mighty name of Jesus. Amen. Amen. O, ngayon naman po ay pakinggan natin ang ating tagapagsalita ngayon. Walang Si- aawit. Gawal na sa oras. Okay. So, magandang hapon po sa ating lahat. Sino ang nagbasa ng Bible? Matthew. The whole of Matthew. Ay yung mga the past lessons na napag-aralan natin, ano ang mapupunan ninyo? Ano ang ginawa ni Jesus doon? Puro pagpapagaling. No? So dito makikita natin kung gaano kagaling ang ating manglilika. Kaya nga maraming nagsasabi, malapit na yung nakakatakot kasi sa April, magkakaroon daw ng the big one. No? Takot ba kayo? Tandaan natin, Anong ibig sabihin ng the big one? malakas na lindol daw, intensity, kung anong intensity yun. So, sabi ko nga, ang Diyos natin, very big, na ang lahat ng bagay dito, under sa kanyang control. So, anong dapat nating ikatakot? Kung totoo mang dumating at mamatay tayo, handa na ba kayo mga kapatid? Amen. Parang walang umamin. Ako hindi pa ho. Umanda ka ngayon. Sangayon ako sa'yo. Oo. Sangayon ako sa'yo. Eh, tama po yun. Kaya nga, dapat handa. Sino dito ang hindi handa? Ako hindi pa ho. Ayun, ikaw lang. Okay na? So, handa rin yan. kaya tutulungan ka namin na maging handa. No, kasi mahirap na. Ang sabi kasi, ang lahat ay nagkasala. No? Ang lahat ay nagkasala at tayo ay nakapila na papunta sa saan? Sa katayan. Kasi tayo ay inihahalin tulad sa hayop o sa kambing. No? Sa tupa. Tayo? Hindi nga yung iba na wala pang pagkakilala. Kambing. Sa Ay, kambing. kapit na. Nandiyan ka na pala. Bumubang mo na. No? So, dapat talaga ang iaalay yung buhay natin. Dahil wala tayong tagapagligtas eh. Kaya nga pag dumating yung makarinig lang, uy, dadating daw yung the big one. Naku po, Diyos ko po, no? Takot na. Kasi ang takot, walang puwang yan sa pananampalataya. Okay? So wala yan. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng takot. Although, yung reaction natin na matakot, natural. Pero hindi dapat nating itanim sa ating isipan yung takot. Huwag nating palakihin. No? Alalahanin natin na meron tayong Diyos. Ang natatakot, yung walang Diyos. Okay? Dahil ang may Diyos, saan pupunta? Ang walang Diyos, kaya yan ang tapos na natin pinag-aralan niya. Mamaya na natin i-share kay Brother Erline. So, sa mga previous nating mga pag-aaral, nakita natin dito ang pagpapagaling ni Jesus. Lahat ba ng pinagaling niya gumaling? Opo. No? So, dapat lang na ang ating kagalingan ay ilagak natin sa Panginoon. Dahil siya, ang tawag nga sa kanya, ano? Jehovah Rapha. Ibig sabihin, the great healer. No? Wala nang ibang, kung halimbawa, ang pronouncement ng doktor ay, mamatay ka na hanggang sa isang linggo na lang. No? Halimbawa, ayan po na, di ba? Meron namang, di ba ang mga doktor nagtataning yan? Pero sa Diyos, kapag nanampalataya ka, nai-extend, katulad na lang ni Haring
Hezekiah o si Ezekias, no? Na nung bagamat siya ay nagkaroon ng mabubuting good track record noong mga nakaraan, nagkaroon din siya ng kayabangan ng mga succeeding years. Kaya sabi ng Diyos, sabihin mo dyan, sa haring yan, na ihanda na niya ang kanyang tahanan, maglinis na siya, at mamamatay na siya. Ha? Pero ano ang ginawa ni Haring Ezekias? Nanalangin siya, at ano ang nangyari? Kapag mayroon kang gusto, anong dapat mong gawin? Anong klaseng panalangin? Anong klaseng panalangin? Panalangin na bubuhat sa kaibuturan ng ating puso. Yun ang Panalangin ng panalangin. kahilingan. Oo. Bagamat lahat ng panalangin ay galing talaga sa ating puso, hihilingin natin yung extension ng buhay natin. Bagamat hindi ito ang ating topic, no? So, yan ang ginawa ni Haring Hezekiah o si Ezekias. Hindi siya Ezekias. Hezekiah sa English, no? So, ano ang ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos nakatingin saan? Sa puso, ha? Hindi sa ating personal na itsura, no? Hindi sa ating panlabas na anyo, kundi yun sa kaloob-looban natin, yung puso, no? Bakit pa sa puso? Kasi po, siya po yung nasa puso natin. Siya ang nasa puso natin. So, ang buhay natin ay nagkokontrol yung puso natin, no? Pag hindi na nagpump yan, pati utak natin patay na. Kasi wala nang supply ng hangin, wala nang supply ng dugo. Ha? So, puso. Ang tinitignan ng Diyos yung malinis na puso. Pag madumi ang puso natin, ano ang lumalabas sa ating bibig? Madumi. Kasi sabi ng banal na kasulatan, out of the abundance of the heart speaks the mouth. Ibig sabihin, kung madumi ang puso mo, madumi din ang lumalabas sa bibig. Yung kung ano, pag madumi ang puso, madumi rin ang isip. Tama po. Tama, kasama yan. Kasi yun ang nag-ano talaga, Mm. nagdidikta. Oo. No? So, yan ang ating, ito tayo napunta dyan, no? Kasi ang tanong natin ay the big one. So, huwag tayong matakot dahil higit na malaki ang ating Diyos. Iba naman po kasi yung takot at saka hindi handa. Ah, Malaki ang pagkaka-difference yung dalawa. Ah, Actually, hindi ko po ako natatakot, this is the big one. Pero hindi pa po handa akong matay, hindi pa ako handa mamatay. Ganoon po yun, kinaklaro ko, kinikilir ko. So, tama ka po. Kaya nga 'di ba kanina sinabi ko, Yun, tama oo. ka po kasi talagang ako ang itinuturo ko rito. Mhm. 120 ang buhay natin. Siguro naman okay na sa'yo, naabutin ka ng Ay, hindi ho. Ano sa ang akin, gusto mo? Ang gusto ko yung kung ano yung kalooban ng Diyos para sa akin. O Pero mapapag-aaralan iniingatan natin. ko ang sarili ko ho. Oo. Sabi nga, ingatan mo ang sarili mo at ingatan rin kita. Mm. Alam mo ba kung ano ang kalooban ni Lord? 120. Ang kalooban ng Diyos, mahirap man sundin, kailangang gawin natin. Pero dahil nandito tayo sa lupa, napakahirap sundin ang kanyang kalooban. Kasi hindi naman tayo perfecto. At Tama. alam ng Diyos yan. Tama. Tao tayo nagkakamali, Tama. nagkakasala. We are not perfect. Only Jesus is perfect. Di ba? Kaya lang, ang gusto ko nga ituro, Tsaka no? may free will tayo. Basahin mo sa pakibasa, Genesis chapter 6 verse 3. Total, nandyan na rin lang tayo. Gusto kong maunawaan mo yung kalooban ni Lord, kung ano ang gusto niya. Pakibasa, Genesis chapter 6 verse 3. At basahin nyo naman yung Hebreo 9:27. Pakibasa, Hebreo 9:27. Sinabi ni Yahweh, Hmm. hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang Okay. buhay. So, ganito po. Kasi nung panahon ni Noe, Airlight, no? Nung panahon ni Noe, makasalanan na yung mga tao. Pero ang edad nila noon, si Noe nga nung mamatay, 950. Yes, opo. Si Adan, 930. Si Methuselah, Si Mahoma, 969. pinakamatanda. Si Oh, Mahoma. oh, yun. 969 yun. So, ayaw na daw ni Lord dahil makasalanan na. Si Noe na lang ang naniniwala sa Diyos. Kaya lahat sila patay sa baha. So, ang sabi, binasa niya, hindi na daw ni Lord palalampasin sa 120. O so, yan ang kalooban ni Lord.
Yun, qualified po yun sa lahat ng tao. So, ako naman, sabi ko sa iyo, airline, ayaw ko na rin ng 120 kasi amoy lupa na ako niyan. Gusto ko na lang 101. Nakuha nyo? 101 okay pa kasi para mayroong matanggap na 100,000. No? Kasi pag 100 namatay ka, wala ka pa rin matatanggap. May proseso eh. Provided ho, kung kayo 101, 102, 103, provided na nakatayo ka pa rin, malakas ka pa rin. Iyon hindi nga. ka na bedridden. Hindi ka pa Iyon bedridden. nga. Oo. So, di ba, tama yung sinabi mo kanina, naiingatan mo ang iyong sarili. So, hindi tayo bedridden sa 102. Di ba? Dahil iniingatan mo eh. Tama yung sinabi mo, biblical po yan, mababasa mo sa Mark chapter 12 verse 31. Ang sabi niya doon, ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kung mahal mo ang iyong sarili, iingatan mo po, hindi mo aabusuhin. Nakukuha po ba? Dahil pag inabuso mo ang iyong katawan, di ba marami dyan, lasinggero, nagdrodroga, hindi tatagal ang buhay niya. Kasi, Lahat ng bawal. kasi itong katawan natin is templo. ng Tama! Panginoon. Mababasa po yan sa 1 Corinthians, yung sinasabi niya, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. We are a temple of God. At ang 17 maganda, ano sinabi sa 17? Tayo daw ay banal. Dahil templo, hindi siya papasok pag hindi tayo banal. We are a temple of God, so pasok siya. We are sacred. Pag sinabing sacred, banal. O, ito ang sinabi niya doon sa kasunod. Sino man sa inyo ang magwasak ng aking templo, wawasakin niya rin. Kaya namamatay ng maaga. Kaya tama po yung sabi ninyo, na kapag hindi mo iningatan ang iyong sarili, hindi mo aabutin yung kalooban ni Lord. Ang kalooban ni Lord, 120. Pero ayaw ko na nun. No? Alam mo, ito ang pagkakaiba namin kay Haring Ezekias. Si Haring Ezekias sabi, dahil naging mayabang siya, Propeta Isaias, puntahan mo, sabihin mo, mamamatayin na siya. Linisin niya na ang kanyang bahay. So, lumuhod, umiyak. No? Sabi niya, aralahanin mo naman yung mga ginawa ko nun kasi magaganda ang mga ginawa niya. Sa huli lang kasi nagyabang. Alalahanin mo naman. Hindi pa nakakalayo si Propeta Isaias kinausap ng Diyos. Propeta Isaias, balik ka doon. Sabihin mo, dadagdagan ko pa siya ng 15 years. Nangyari po yan. So, nakikita nyo, ano ang pagkakaiba namin ni Haring Hezekiah? Ano ang pagkakaiba namin? Si Haring Hezekiah, humingi ng additional. Samantalang ako, 120 ang gusto ni Lord, humingi ako ng minus. Dahil, di nakukuha niyo ba ang point? Minus 9. Minus 9. Yun ang pagkakaiba namin ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, humingi ng dagdag. Minus 90. Ha? 19. Sabi ko. 19 ba? 101. Ay, oo, 19. O, di ba? 19 ang, Minus. oo, nakukuha niyo ba ang point? Whatever, Oo, yung sige. sinabi mo tama, hindi kita kinukontra, tama po yun. Kaya lang, ang kalooban niya, 120. Dahil mababasa sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda tayo sa 120. Nakuha po na natin? O, di ba? Wala tayong pagtatalo. Okay, sige, magpatuloy ka na. Naunawaan kita kaagad kanina, kaya sabi ko, okay yan. Di ba ginanon kita? Tama yung pinaliwanag mo, na hindi ka natatakot. Iba naman yung natatakot. Iba yung hindi handa. Buksan niyo ang inyong Bible sa Matthew 9, verse 9. Tanungin ko kayo, ilan ang disipulo ni Jesus? 72? 72, di ba? 12 ba? Di ba apostol yung 12? Iba yung 72. Yung 72 po, inutusan niya yun. Tama ka dyan. Pero ang talagang apostol lang. Apostol 12. Oo. Yun yung per by per yung Kasama sinasabi po, niyo. tanong ko lang, kasama po ba doon sa 12 si San Pablo Apostol? Kasi, Wala po. pa, oo. Sa 12 wala pa. Sa 13, Yes. si Matias. Hindi, si Matias pa. Kapalit ni Judas. Si Aha, Pablo, si Matias. pang 14. Pang-port na pa. Sige, magpatuloy ka na. Basahin niyo muna. 9 verse 9. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis.
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Patuloy 10. Hanggang 13. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y nagkakasalong kumain. 11. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong turo sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Number 12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit." 13. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Naintindihan niyo ang inyong binasa? Okay. Sige nga, pakipaliwanag nga. O, sige ako na para madali. Ano ang gusto ni Lord? Mga makasalanan. Mga makasalanan. Pangalawa, hindi niya gusto ang handog. Di ba itinuturo ko sa inyo last lang ng Friday na ang church natin, kahit wala kayong ibigay, di ba? Kahit wala kayong ibigay, dahil ang gusto, hindi niya gusto yung mga handog, yung mga pera, yung ikapo. Kasi ang mga churches, sasabihan, magbigay ka ng ikapo, magbigay ka ng pledges, magbigay ka ng para sa kasalanan, magbigay ka ng ang daming binibigay. So, ang liwaliwanag sinabi, hindi niya kailangan ng pera kasi mayaman siya eh. Mayaman si Lord eh. Siya nagmamay-ari ng lahat. No, ano ang gusto ni Lord? Pag-ibig. Yun. Ang gusto ni Lord, mahalin mo siya kasi utos na naman yan. Babalik na naman yan sa Mark chapter 12 verse 30. Anong sabi doon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin daw natin ang Diyos. Katulad ng ginawa ni Abraham na minamahal niya ang Diyos, ang dami kayang pangako kay Abraham. Nasama tayong lahat. Ano ba ang alam niyo na pangako? Ikaw, Elite. Ano ang nakikita mo? Pangako kay Abraham. Dahil si Abraham nagmahal sa Diyos. Kasi si Abraham, siya yung matindi ang ginawang pagsubok sa kanya Tama. ng Panginoong Diyos. Tama. Actually, the pronunciation is not Abraham. Tama ka dyan. Kasi Umpisa Abraham. Hindi pa siya noon din. Hindi pa siya Kaya Abraham. matindi yung kanyang pagsubok to the point na talagang gusto niya ialay yung anak niya. Talagang papatayin niya. Opo. Pero sa pinaka huling sandali, pinigil siya doon na patunayan ng Diyos na talagang andoon. Kaya siya ang ama ng ng pananampalataya. Tama. Ama na, Si tayo, Abraham. ama natin siya. Mhm. At kaya pinadami niya yung kanyang mga anak kung ano ang dami ng bituin. Tama. Sa langit, ay magiging ganun din. Yun ang isang pangako. Oo. Ano pa? Kayo naman sumagot. Kaya sabi ko, ako lang yung Hindi. Ikaw. At alam din nila eh. O, ikaw, Ana, ano pa ang pangako? Pahabain ng buhay. Pahabain ang buhay. Ikaw, Lisa, ano pa ang pangako? Pagpapalain hanggang kaapo-apo. Pagpapalain hanggang kaapu-apuhan. So, napakaganda. Ano lang ang ginamit ni Abraham? Minahal niya ang Diyos. Lahat ng utos ng Diyos sinunod niya. Nakukuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? So, kaya nga, hindi natin pwedeng tuksuhin si Lord sa pera kasi maraming nagtuturo ng manggagawa, mga pastor, dahil ang tinitingnan nila, walang gagastusin sa church. Kaya mag-ikapo kayo at ang kanilang bagamat biblikal dahil naniniwala ka sa Bible, basahin mo sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi doon, magbigay kayo ng mga ikapo. Subukan ninyong magbigay kayo ng ikapo pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang higit pang pagpapala. Kaya ang paliwanag ng mga pastor diyan, magbigay kayo ng 1,000, ibabalik ni Lord 10,000. Nakukuha po ba? So, ang masama doon yung motibo. Kasi parang nagninegosyo ka na naman sa loob ng church. Diba? Ang negosyo, gawin natin sa labas, sa loob ng church. Magbibigay ako ng 1,000, babalik daw 10,000. Yun ang, para bang sinasabi sa akin ni Lord, tutoksuin mo ako sa pera, ako yung pag-aari ko yan, akin lahat yan.
Parang nakikipag-bargain. Diba? Nakikipag-bargain ka pa. Ang sabi ni Lord, yun daw pag-aaral natin, ang gusto kong puso mo, yung mahalin mo ako. Yun ang aking karagdagan. Yun ang liwaliwanag. Kaya, nagulat nga ito eh. Sa totoo lang, Pastor, bakit love offering ka lang? Love offering lang. Kasi hindi naman tama na walang pera ang church. Kasi, di ba, pumunta ka doon, may kainan tayo. Saan galing yun? Sa church. Nakita mo may mga ventilador, may table, mayroong karaoke, mayroong amplifier. Saan galing yun? Doon sa love offering. Kasi kami po, Nag-offering na galing sa puso. Yeah, bukal lang. Hindi ko sila pinipilit na magbigay kayo ng ikapuga. Diba? Kung magkano Kaya- lang po. Yung bukal lang. At sabi ko nga, kahit wala kang pambigay, ihandog mo ang iyong buhay bilang a living sacrifice. Yung magsimba ka lang. Masaya na ako dyan. Ito, umatin lang kayo rito. Masaya ako dyan. Kita mo dito, wala naman tayong love offering. Diba? O, kami, nagagasolina kami. May sasakyan kami. Gumagastos kami. O, hindi yan kinukuha dito at hindi rin yan kinukuha sa church. Sarili namin yan. Ako, nagbibintilador ako. Ito, totoo yan. Pero ang gusto kasi natin dito, nagkakaisa tayo na mahal natin si Lord. No? Amen. Tayo, may kanya-kanya tayong wisdom. Natutuwa ako talaga, Erlight, na nandito ka. Kasi alam ko may wisdom kay. Yung knowledge, ang wisdom kasi hindi lang basta biblical. Pero talaga, ang wisdom, biblical pala. Kasi hindi yung wisdom na hindi biblical. Huwag kayong maniwala doon. Hindi kayo andoon yung Holy Spirit? Saan? Yung banal na Espiritu ang Oo. tuturo? Nasa atin yan. Oo, nasa atin. Kasi ang Holy Spirit ang siya magpapaliwanag sa atin. Nakukuha ba natin? Okay, so, saan na ba ako tatapusin yun? Living sa... Hindi. Kaya kami may love offering. Mayroon kaming tinatawag na planning and budgeting. Nagplano po kami. Halimbawa, tulad ng umpisa, nagplano kami 250,000 ang hinihingi ko kay Lord. Love offering lang ha, walang tithes. Para saan gagastusin yun? Sa yung water dispenser, karaoke, doon yan. Doon yan gagastusin. So, tama lang na mag-planning and budgeting. Pero kung wala kayong plano, wala kayong planning and budgeting, hindi ako hihingi ng pera. Nakukuha niyo po ba? Kasi pag sinabing planning and budgeting, may target goal kami. Ang target goal namin, 250, di ba? Pero magkano ibinigay ni Lord sa amin? Love offering lang. 300,000, di ba? 300,000 ang binigay sa amin. Kaya nakapagpaganda pa kami ng church. No? Nakukuha niyo, may pintura pa, puti, lahat yun. Okay, so, kaya may love offering. Light. Yung po ba yung nasa 4K? Oo. Oh. Kasi yun lang yung pag ako'y nadoon doon, kasi nag-jogging ako doon. Ikot-ikot ko. Oo. Pag dada ako doon, ito, parang bago na renovate, napaayos, napapaligon ako. At saka isa pa, hindi ano ka ng baha. Medyo Oo. elevated Mataas, talaga. oo. Mataas. O kaya lang po, Yung yung pala, o kaya lang po yung bahay na maganda, walang hindi pera ng church 'yon. Kapitan yun eh, maraming pera yung kapitan sa barko. What's important, nagkaroon kayo ng ano? Yung ang pinaganda namin yung garahe, Mhm. yung may pintura na, 'di ba nakarating ka naman, may mga table na. Anak ni Jens Pamili. Mhm, mhm. Anak Yung ni nga rin Jad sa nasa- may-ari. May nagbanggit rin Yung sa puso akin. anak nila na babae, yun ang napakasawa yung anak Oh, anak kong bunsong babae. Eh pati yata itong sa Meno, nakikwento ko lang, hindi ito siya sa bagong gawang inanuhan, kay anak pa rin yata ni Judge Familia. Dito sa harap ng mga Esther Lopez, kina Batman, kina Kuya Efrain, yung malaking inanuhan doon. Parang I've heard doon, hindi ako sigurado. Kasi naitatanong, nag-meeting kami na the original Taponers, di ba? Ayun na. Kasi ang anak niya, tatlong lalaki, yung isa, Kaya nga. ano ba yun? Sa plano? Piloto, pilot. Yung isa Piloto, naman, si- kaibigan ni Ivan ko, yung nagsima. Mhm. Oo. Okay, so tapusin na muna natin dyan. May 30 minutes pa naman ng asawa ko. Sige, 30 minutes. Hindi kasi Magturo ka para na. alam niya na yun eh, ano. Tama lang ang 30 minutes. Bahay yun nung anak ko, nung anak ko nung mag-asawa. Yung babae, anak ko. Yung lalaki, anak ni Judge Family. Okay na, sige, kalimutan na yan.
Hindi namin yung pag-aari. Yan ang kagandahan ng Panginoon dahil binigyan kami ng pagkakataon na doon Pananambahan. pananambahan. Okay, balik tayo sa ating topic. The calling of Matthew. Si Matthew ay isa sa mga alagad. Sabihin na lang natin alagad para hindi kayo malito. No? So, ang sabi ni Jesus, hindi ko kailangan ang mga matuwid. Ang kailangan ko ay makasalanan. Kasi napansin ni Jesus, nung tinawag niya si Matthew, ano ang sabi niya? Halika, follow me. Kayo ba pag sinabing follow me, susunod kayo? Amen. Amen, no? Pero tignan natin ang buhay ni Abraham. Nung siya ay wala pang pagkakilala sa Diyos, ang tawag sa kanya ay Abram. Pero nung nakilala na niya ang Panginoon, pinalitan yung pangalan niya, Abraham. Na? So, ang sabi ng Diyos, Abram, sumunod ka sa akin. So, anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Hindi niya alam kung saan siya papupuntahin, kung saan siya dadalhin ng Diyos. Iniwan ang lahat. Sabi niya, iwanan mo yung pamilya mo. Halika. No? Ang dala-dala niya ay alipin. Kasama rin siya mga alipin at mga yung mga kabuhayan nila, mga hayop naman yung mga kabuhayan nila. So, okay, pag-aralan natin ang buhay ni Matthew. Si Matthew ay isang, ano siya? Ano si Matthew? Ha? Alagad kupad? Ano? Ano ang trabaho niya? Basahin niyo yung inyong libro, ay inyong Bible. Siya ay tax collector. Ano yung tax collector? No? Nag-iipon, nangolekta ng buwis. Na? Kung ang gobyerno natin ay may buwis, saan gagamitin yon? Para sa ikagaganda ng halimbawa dito sa lugar natin, sa municipality ng Kawit, nagbubuwis din dito. No? Halimbawa, may negosyo ka, magbabayad ka ng mayor's permit, barangay permit pa yata, at kung ano-ano pang mga permit. Kapag naman may bahay ka, may binabayaran ka rin mga amilyar. Na? Para yan sa pondo ng bayan. Okay. So, si Mateo ay isang tax collector. Sa palagay niyo ba ay matuwid si Mateo noong mga panahon na yon? Hindi po. Hindi siya matuwid. Tama. No? Dahil, Hindi niya pa yata nakakilala si hindi Jesus. pa, dahil Oo. katatawag lang sa kanya. Sandali. Talo yata kayo ni Juana. Baka pinabayaan niyo ako sumagot. Hindi Kasi niya ako, masasagot hindi niyo pa ah. nakakilala si Jesus Christ. Kasi nagtatax collector. Hindi lang naman yun. Nagtatax doon, kumuha siya ng buwis during the time. Hindi niya pa, kahit hindi naman basahin ng Bible doon lang sa salita lang Alam mo na? Mahalalaman mo na Hindi kasi si Mateo yung So, makasalanan pa. Oo. Tapos tinawag ng siya, kalimutan mo, sumama ka sa akin. That's the time na talagang sumunod siya sa Panginoong Jesucristo. Kasi sa Keyo, di ba? Si Sakeo. Oo, sa Keyo, yes. Daming ninakaw nun. Makita pa sa puno para makita lang si ano. Okay, so sige, tuloy. Sa ating Patuloy. pagpapatuloy, at saan pumunta si Jesus nung tinawag niya si Mateo? Sa bahay ni Mateo. At ano ang nadatnan ni Jesus doon sa bahay niya? Oy, read your Bible. Binasa naman nila kanina. Binabasa naman hindi iniintindi. Ano ang nadatnan niya? Sino ang nandoon? Si pastor ba? Si Maria ba? Sino? Mga pariseyo. No. Mga tax collectors din. Ay di ba sa BIR, ang daming mga revenue officer, ganoon din yan nung panahon noon. Siyempre may tagalista yan, o si Lisa nagbayad ng buwis, kulang pa. Si Annalyn nagpalta, o si Beth hindi nakapagbayad sa buwag, ganyan yan. Kaya marami sila gumagawa yan ng ledger. So ang nadatnan doon ni Jesus ay mga kapwa niya, tax collector. Ito na yung mga pariseyo na mga chismoso at chismosa. Sabi nung mga pariseyo, oh, ano ba klaseng teacher yan? Nakikihalubilo sa mga makasalanan. Di ba ganyan naman? Nang halimbawa si pastor,
nagpunta sa isang lugar, sabi, ano yung pastor ninyo? Ba't nagpunta doon? Eh, bawal naman yan. Di ba ang sanlibutan, ang mata ng sanlibutan Judgmental. ay judgmental. No? So, ganoon din nung panahon na yon. Sabi, bakit pa nakikihalubilo itong mga ito? Itong mga pariseyo, ito yung mga teachers of the law. Alam nila yung mga batas-batas ng simbahan. Ito yung silang mga matatalino sa panahon na yon, no? So, meron ng chismis. So, at Matalino ba kaya sila? eto na yung, nung narinig ni Jesus, ano ang sabi niya? Kung ikaw ay malusog, hindi mo kailangan ang doktor. Ha? Hindi mo kailangan ng doktor kung ikaw ay malusog. Kundi, ang nangangailangan ng doktor ay sino? May sakit. Mga may sakit. Mm. Sabi niya, ang kailangan nila ay habag. Yan ang ibibigay ko, habag. Hindi ko kailangan ang sakripisyo. Ano ba ang pagkasabi sa... Yung pera, hindi niya no? kailangan ng pera. Sakripisyo. Sacrifice. Kasi sa iba, At andog. ang paghahandog ay sakripisyo. Sa mga nakakaintindi ng pagkakaloob, hindi yan sacrifice. That is, obedience sa Panginoon. No? Kaya kahit nasabihin ni pastor na magbigay lang kayo ayon, nasa Bible din naman yan na ayon sa na inyong kalooban. Pero ang sabi, love the Lord your God with all your heart, All your soul. with all your soul, With all your strength. with all your strength, With Mind. all your mind. with all your mind. Ano yung strength? Lakas. Lakas. Saan ang gagaling ang pera? Sa lakas. So, naintindihan niyo ba yung love the Lord your God with your strength? Ibig sabihin, katulad ng lagi kong ini-example, magkaloob kayo ng para sa Panginoon. Alam niyo na yun kung love. Kasi ang love, hindi ka na nauutusan, hindi mo na kailangan sabihin, kailangan ko ba mag-1,000? Hindi naman eh. Love na eh. Ayon sa dikta ng iyong puso. Kung ang halaga ng Diyos sa iyo ay piso, let it be piso. So, depende yan kung ano ang pananaw mo sa Diyos. Kaya si pastor, hindi yan siya nagsasabi na ito ibigay ninyo. Depende kung paano ninyo tinitignan ang Diyos sa inyong buhay. Yung bukal sa kalooban nga. Ah, Yung bukal sa kalooban. yun. Wala ka nang dapat ituro. Wala ka nang dapat ituro. Basta, ang sabi Bukal. ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan na ang tandaan natin. Kung ano yung dikta ng ating puso, hindi ng ating isip ha, kasi magkasalungat yan dalawang yan. Kung ano yung dikta ng ating puso, yun. Okay? So sa ating pagpapatuloy, ilang minutes pa ba ako? 20 minutes. 20 minutes. Sabi nga, ang kailangan, sabi ni Jesus, for I have not come to call the righteous. Hindi daw siya pumarito para tawagin ang mga banal o ang mga matuwid. Sino yung tinatawag ni Jesus? Kasalanan. Mga makasalanan. Bakit? Okay, Bakit? di ba yan nga ang sinasabi ko? Sa church natin, ang gusto ko yung mga makasalanan. Kasi pag may laman na, mga nanggaling na sa ibang churches, di ba nangyari na sa atin eh? Yung natutunan nila sa kabila, gusto dalhin dito sa atin. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Kaya mas gusto ko pa yung wala pang alam, yung mga makasalanan, yung gusto ko na pumasok sa atin. Kasi yung may alam na, didibatihin lang ako ng didibatihin at sisiraan pa ako ng sisiraan. Nangyayari yan, di ba? Kinuntra ako ng kinuntra. Oh, I agree to pinagbigyan that. ko yun. Kasi ganito kami doon eh. Sasabihin nila, ganito kami doon eh. Nasa Southern Baptist kami, ganito ang ginagawa namin. Eh sa amin no, ang palakad, hindi batas. Kasi ang Southern Baptist, mga batas-batas yan. Hindi pwede ang mahaba ang buhok ang lalaki. Ang babae dapat mahaba. Ang mga damit dapat mahaba. Nasa batas sila. Ako, ang pagkakaiba, dahil si Lord ang nagsabi sa akin, ang ibatas mo, love. Because God is love. Yan lang po. Kaya, nauunawaan ko, lahat ng membro namin, mga baguhan, hindi talaga datihan na
nasa ibang church, mga baguhan, nauunawaan ko yan. Kasi, tingnan nyo tulad nito, ng mga pera ka, dahil ngayon ka lang, Opo. malaki na ang pagbabago nila. Ngayon, ako bilang pastor, hindi ko po trabaho na baguhin sila. Hindi ko yan kayang baguhin. Pati kasi kahit si Tom, di ba? Hindi ko yan kayang baguhin. Kasi kahit sarili ko, hindi ko kayang baguhin. So, ang aking paniniwala, si Lord ang babago sa Amen. atin. Amen. Kaya tayo ay mayroong division of labor. Ano yung division of labor? Ang trabaho namin ni Mrs. itong ginagawa namin, magtanim ng salita ng Diyos. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 3, 5 to 7. Ang sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang higit na mahalaga, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Nakukuha po ba natin? So, ang halimbawa, maraming Diyos-Diyosan sa bahay niya. Di ba? Wala akong pakialam doon sa Diyos-Diyosan niya. Hindi ko siya uutusan na, itapon mo yan dahil malas yan. Hindi ako gano'n, di ba? Sinabihan ko ba kayo? Hindi. Hindi, kasi hindi ko trabaho po yun. Ang babago kibet, ang Diyos. Ang mag-uutos kibet, ang Holy Spirit. Hindi ako. Kasi pag inutusan ko yan, halimbawa, may mga anak siya, or example lang o may naniniwala doon, lahat yun magagalit sa akin. Nakukuha niyo ba ang point? Kasi inutusan kita, itapon mo yan, durugin mo yan. Ganon ang ibang manggagawa, ganon ang ibang church. Ay, pastor, ako hindi. Kasi may division of labor. Kami nagtuturo lang ng salita ng Diyos. Ang pagbabago ninyong lahat, ang Diyos ang babago. Dahil ang papuri, hindi sa akin. Hindi sa amin ang papuri. Ang papuri sa Diyos. Kasi siya ang bumago sa atin. Kaya sabi ni Christ, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal. Bumaba ko dito sa lupa, yung binabasa natin, dahil sa mga makasalanan. Kasi yun ang plano niya eh. Si Jesus po, yan ang plan B. Kasi ang plan A noong panahon, banal ang gusto. Nang nilalang si Adan at Eva, ang gusto nila, banal. Kasi nang nilalang sila, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Yun ang sabi, ayon sa kanilang wangis. So yung kabanalan nila, ang dapat sa tao, nasira. Natukso si Adan at Eva, o si Eva natukso. Nasira, kaya lahat nagkasala dahil kay Adan. So, ang plan B na ginawa ng Diyos Ama, itong anak, si Jesus. Siya ay totoong Diyos. Ang Ama, nagkatawang tao. Si Jesus. So, ang purpose para mamatay. Di ba? Para mamatay saan? Airlight. Sa krus. Di ba? Plano yun. Para isalba tayo sa Diyos. Yes! So, yun ang... Nawala na si Moses. Yung kautusan ni Moses. Yes! Si So, Jesus Christ na. mas ito talaga naging savior nga. So, yun ang plano. So, yung mga Israelita kasi, naniniwala ba kayo na save na? Tanungin ko si Erlight, ano ba ang masasabi mo? Itong mga lahi ni Abraham. Save saan lahat? For what? Saan po save? Save sa, yung sa langit ang tungo. Ay, wala akong makakapagsabi kung saan talaga tayo. Even yung mga banal o yung mga priest, mga pare. Marunong ka pa bang magbasa? Sinasabi nila, pagdasal niyo rin ako kasi hindi ko alam kung saan din ako pupunta. Okay. Only God knows. Okay. Opo. Kung marunong ka magbasa, pakibasa, bigyan nyo. Pakibasa po ang Romans. Ano ko eh? Sige, malakasan nyo lang. Romans 11:26. Pasensya na po. Okay lang. Kasi ito nga ang kaibahan na itinuturo ko. Ginagalang ko yung turo ng mga pare. Gagalang dun ang turo ng pastor. Kaya nga, di ba, may wisdom sila, may wisdom ako. Dapat talaga, bawat isa. Romans chapter 11, verse 26. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa Okay na, nasabi mo na. Sabi po ni Pablo, may sabi sa Romans chapter 11, verse 26, sapagkat nasusulat ang mga Israelita, lahat sila saved, maliligtas. Sa English, all Israelites are saved as it is written. Hindi lang yung sabi-sabi, nasusulat.
So, dapat nating igalang. Siyempre, pag nasusulat, dapat nating igalang. Kaya, maliwanag po na ang lahi ni Abraham hanggang kay Jesus, yung genealogy, save lahat sila. Ang lahi. Kaya pala ho, ito lang nasa isip Ah, ah. Kaya pala ho, yung bansang Israel, kahit na anong giyera o pampabomba sa Tama kanila, ka naman yan. kailangan doon na-save. Yes. Yun, naisip ko rin yun. Sabi ko, ano bang itong Israel? Kasi during that time, yung 80s, nasa Saudi ako, binobomba pa rin yan eh. Sabi ko, Tama. bakit ganoon? Hindi Pero natatalo. hindi pinababayaan ng Diyos ang Amen. kanyang bansa. Oo. Ayun o, kaya naisip ko lang, Oo. Yun kasi sinasabi niyo. Oh, di ba? Yun. Kaya, So, nasusulat po mahal sa ng Bible. Diyos ang Amen. Dahil kay Abraham. Dahil nga. kay Abraham, yan ang bayan Yun ang niya. pangako ng Diyos. Yes. Pangako. Kay Abraham. As it is ligtas How about po. the Philippines? Ay, eto na. O, pakibasa. O, eto na. Tama yan. Tama ka dyan. O, pakibasa. Galatia chapter 3 verse 29. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang ganda. Kasi yung sinabi mong yan, papaano tayo? Yan. O, pakibasa po. Ang Bible po ang magsasabi. Galatia chapter 3 verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at kasama kayo sa ipinapangako ng Diyos. Ang ganda, di ba? If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Lahat ng ipinangako kay Abraham at ikaw ngayon, Israelita ka na. Lahi ka na ni Hindi na Abraham. kailangan pumunta sa Israel. Di na! Ayan na. Dahil kay Kristo, di ba? Dahil kay Kristo. Pangarap ko lang talagang pumunta sa Israel. Eh, save ka talaga. Pero wag na dito na lang. Save ka na. Tingnan mo. Nakukuha mo, aayawan mo ba na maligtas ang Israelita? Eh, kasama ka na. Ayaw mo bang mapunta sa langit? Gusto mo ba sa impyerno? Gusto ko pa talaga sa langit. Oo, iyan. Ang Sino liwaliwanag. aayaw yan talaga? You are Abraham. Kaya lang parang hindi pa ako sa panahon ngayon, ito sa punto ng buhay ko, hindi po ako karapat dapat. Ay, hindi. Kaya sa akin, alam ko may mga sign niya na talagang ibibigay sa akin. Pero talagang hindi ako maiinip na maghintay. Hanggang na andito ako, hanggang maaari makagawa ko ng kabutihan. Tama po Kahit yan. munti man sa kapwa ko. Oh, tingnan, tama. Tama ka po. Di ba sinabi? Maliit na bagay na ibigay mo ay malaking ano na din sa akin. Di ba sinabi? Bumaba si Kristo para sa mga makasalanan, para sa iyo at para sa akin. Makasalanan din ako eh. Pastor ako Pero makasalanan. sinners, as long as we are living in this earth, we commit sins. Oo, tama. Oo. Oo, kaya lang, mapalad tayo. Mhm. May mediator na naman tayo. Gusto ko yung salitang mapala. Oo, tingnan At mo. pinagpala. Oo, mapalad tayo, may mediator. Basahin Oo. nyo sa unang Timothy chapter 2, may namamagitan ng kasi mahal na mahal tayo ni Jesus. Di ba? For God so loved the world. Mahal Walang tayo. makakarating sa Ang maganda lang dito, tayo mga makasalanan, magpuri sa Diyos lagi. Yes, okay. Every Sunday, tulad dito, every Friday, nagpupuri tayo. Hindi, tinan mo, dito walang nagbabangayan, di ba? Iginagalang kita. Iginagalang mo ako. Kasi ang Tsaka maganda yung usapan. pinapaniwalaan natin ang salita ng Tsaka Diyos. kahit hindi yung araw ng pananalangin o Sunday o whatever, araw-araw ginawa ng Diyos yan para mahalin Amen. tayo sa Kanya. Tama. Oo. Sang-ayon ako. Second, kahit saan ka, nakaupo ka, o kahit naliligo ka, dapat lagi nasa puso mo sa isipan niya, kahit paano andun yung may panalangin. Kasi ipapasok sa iyo yan ng Holy Spirit. Saka- Yun ang sa akin, oo. Saka di ba, sabi sa Bible, tuwang-tuwa sa langit, isang tao lang ang maligtas. Isang tao lang maligtas. Eh, ito ang dami na natin. Kasama ka na. Pero in fairness Kasama naman ka. dahil tao ako kasi gusto ko maging totoo sa sarili ko, hindi maaaring hindi ako nagkakasala din. Bisa sa isip, sa salita, di ba ho? Hindi kasi naman ako perfecto Yun ang pagiging matapat ko sa Panginoong Diyos. Gusto ko maging matapat sa Kanya Medyo kukunin ko po yun. Mhm. Pakiulit yung sinabi mo. Oo, yung hindi ko naman sinasabing doon malinis ako, whatever, nag-ano ko. Pero, sinasabi ko sa Diyos na hindi po ako, nagtatapat ako. Kasi, lahat ng nasa isip ko, nasa puso ko, batid niya. Ito. Ayun ko mag-ano sa kanya Okay. I-explain ko sa iyo. Papaliwanag ko. Babasahin ko sa say para hindi na sila mahirapan. Sa akin, sa sarili ko ba lang yun, Oo. no? O, pakinggan po ninyo, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po doon, si Jesu Kristo ay walang kasalanan.
Subalit dahil sa iyo at sa akin, dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal sa harapan ng Diyos. So ang ibig sabihin, ang kasalanan mo, Airlight, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, inako na ni Kristo, bayad na, may nagbayad. Mababasa sa text, 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi doon, sapagkat may isang Diyos at may Jesucristo na siyang tagapamagitan, mediator. Sa 6, ang sabi, ransom, binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo at kasalanan ko. So, you are righteous. You are matuwid. Di ba? Pag sinabing righteous, wala ka ng kasalanan. Wala ka ng kasalanan kasi yung kasalanan mo, inako ni Kristo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, di ba? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun ang regalo sa iyo. Kaya minsan nag-observe po ako, kasi yung sinabi niyo po, inano na tayo ni Jesus Christ, isinave tayo sa ating mga sins. Pero despite of that, ang mga tao, gawa pa rin ang gawa ng kasalanan. Oh, tama ka Kasi dyan. bakit alam nilang sinave na tayo, still, Dito ko tatapusin na. Tama ka dyan. Oo. Oh, ito. Talagang walang taong hindi nagkakasala. Kahit Pardon pastor. me, Ha? pasensya na Oh. po. Hindi, tama yan. Alam mo ba, ang pupunta sa langit, believers. Ang pupunta sa impyerno, oh, hindi yung works. Kasi sabi sa Tito 3:5, hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. We are saved by grace, habag. Ephesians chapter 2, 8-9. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Hindi sa paggawa ng mabuti. So, ang pupunta po sa langit, believers, yung nananampalataya kay Kristo. Ngayon, talagang totoo, walang taong hindi nagkakasala. Pero still, saved. Saved ka pa rin. Kasi believers ka. Ang hindi naniniwala kay Kristo, yun ang tinatawag na unbelievers. Ang unbelievers po, mababasa sa 21, Revelation 21:8. Ang mga hindi nananampalataya ay mga duwag yan, mga duwag. Mamamatay tao yan, mga sinungaling yan. Memoryado mo yan, di ba? At ang sabi doon, susunugin sila sa dagat-dagatang apoy na may asupre pa at may asin. Nakukuha po ba natin? So, yung unbelievers, kaya di ba, ang mga hindi nananampalataya ang mga unbelievers ay ikalawang kamatayan po yan. So, ang salvation, yung naniniwala kay Kristo. Pag hindi ka naniwala kay Kristo, unbelievers ka. Sa impyerno ang tungo mo. So, paano po yung mga sumasamba sa Buddha, sa mga Hinduism? So, sila hindi Tama ka dyan. Sila, di ba ho? Tama ka dyan. Oo, kaya siguro, minsan naiisip ko rin, no? Kasi yung Myanmar, naku, pasensya na po katawagin ko. Myanmar and Thailand is, they are Pero, believers of doon, pero, minsan inaano ko rin naiisip ko rin yun, di ba? pero, dito Kaya- kasi sa Bible, walang Kaya- Buddha. O kaya nga po, Dito yun tayo. yun. Kaya ang sa akin, they are non-believers of Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Iba ang kanilang sinasamba. Kaya, Unbelievers sila. Kaya they are not saved. Oh, they are not Yun. saved. Ang Bible may sabi, Kasi ha? tayo dito Hindi tayo. Kasi tayo dito, Christian country. Yes, no? tama. Tapos, although nagkakasala tayo, still andoon yung forgiveness. May mediator eh. Ang tinitingnan yata sa atin ng Diyos, hindi yung mga maling ginagawa natin, kundi yung meron tayo kabutihan pa rin na ano sa puso natin. Kasi sinasabi sa Bible po, 1 John 1:8, 1 John 1:10, kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang kanyang salita. Kapag sinasabi mong hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang katotohanan. So, lahat ng tao nagkakasala. Ang mapalad tayo, may mediator tayo. Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, pati yung kasalanan mong darating, bayad na. May nagbayad. Para bang andyan si Jesus Christ na laging nakikiusap sa Panginoong Diyos para tayo mapatawad. Oo. Para Pinatawad. yun lang ang pakiramdam ko. Mm-mm. Nakikiusap siya sa Panginoong Diyos. Kasi
nakipamuhay siya dito sa atin bilang tao sa lupa. Oh, Kaya ito. alam niya ang mga takbo ng kilos ng mga Oh, tao. ito ang panghuli kong payo, Erlay. Ito ang panghuli. Kasi ang totoong anak ng Diyos, ang totoong believers, ang totoong Kristiyano, makikita po sa gawa. Basahin mo ang Galatia chapter 5, verse 22-23. Ang sinasabi po doon, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Yes. kagalakan, kapayapaan, kabaitan, katapatan, kahinahunan, ng pangsiyam, pagpipigil sa sarili. So kung totoo kang Kristiyano, may fruit of the Spirit ka. Yung pag-ibig lang di ba? Maganda na ang kuwan mo. Hindi ka pala away kasi aawayin mo ba ang mga tao? Pag-ibig nga ang dapat yan. At yung fruit of the Spirit, hindi po na tayo ang may gawa noon. Correcto. Kaya nga bunga ng Espiritu. Kaya ang papuri sa Diyos. Para bang mawawala ang lahat ng kaalaman dito sa lupa. Yes. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Yes, kaya nga. So, yan ang diyan ko tinatapos. Eksakto. Ayan, Pasensya ka ganda. na, Pastora. Kasi gusto ko, kita nyo naman. Ang ganda, sarap Oo. na ganyan kasi ako nasisiyahan kasi maganda yung ating mga tinatalakay. Mm-mm. Tukol para lumago pa tayo sa ating kabanalan. Yes. Oo. Maganda yung gano'n. Oo. At saka save ka na. Assignment, chapter 10, basahin niyo. Ayan, yes. Ayan na, best friend. Ayan, baka meron Chapter pa. 10. Mamimiss ni Airline kasi Airline, chapter buong 10, week wala tayong ano. Oo, sa Friday wala Hindi tayo. hindi naman ako nakakapunta dito. Nagtatanong ako kay Lisa, Lisa, ano naging topic niyo? Tapos ang tagal na sasabihin pa nga ni Lisa, huwag ka muna umalis, mag-usap pa tayo. Ay ko sandali, walang ilaw sa bahay. Magbubukas pa ako kasi ang tagal nila namin nag-iwaman tuwan. Ayun, malaki Sa ka gitna namin, syempre andoon yung pagpapala ng Panginoon. So, tayo, hindi tayo, kahit na anong buti ang nagagawa natin, walang bearing yan sa Panginoon. Kaya sa Sunday, Airline, umaten ka. Para makita mo yung talaga. Sige po, kung yun loloobin ng Panginoon Diyos sa iyo kung Amen. kasi. Tama, oo. Tama yan, huwag kang mangako. Sinasabi niya, tapos bigla lang ako dumating dito. Inakay siguro ako ng mga pangat. Amen. Very good. So, hindi aksidente yung pagpunta mo. Plano talaga ni Lord na makarating ka. Kasi nakahiga ako. Oo. ganyan. Okay, so dahil oras na, gusto ko talaga, sakto ako sa oras. Closing prayer si Ate Lynn. Baka meron kang, Ipanalangin. anong, Walang kayo na lang po. kayo, ano ba ang gusto nyong, Anong nangyari sa kanya? Okay na po. Ano na siya. Nawala na yung manas. Sino? Kapatid. Kapatid Sino? Yung ipinag-prepare namin dito lagi. Wala kayo ginawa. Kaya ano man ang inyong suliranin, anong Ano problema. Bakit namin na? May kanya-kanya naman lahat. Ano yung dati, may Meron cancer siya yun. problema, lahat. Ngayon lumalabas na yung mga ano. Pero ngayon okay. Sana magpatuloy na pagaling. Oo Oy. nga. Kukurek ko kayo ha, mga, Nawa. mga Christians, huwag tayo magsasabing sana. Nawa. Nawa. Kasi pag sana, para alanganin ka pa. Wala. Hindi sigurado. Nawa. Nawa. Tama o, naway. Nawa. Sure ko lang. Okay. O, Okay, sige, tayo closing na lang. prayer. Dahil maganda yung ating talakayan. No? Next meeting, ay wala pala. Wala. Next Sunday, ay next Next Friday. week, ano? Para malaman Pero na tuwing linggo mayroon. ang komposisyon ng tao, tatlo. Body, soul, spirit. No? Kasi medyo ayon sa yung parang nako-confuse ka pa. Tayo manalangin. Ay, yung mga hindi na, yung mga request niyo. Alam ko na yung mga request nila. Si Merly, ganoon pa rin. No? So tayo manalangin, dakilang Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin. Alam ko, Panginoon, na ito ay sadyang pinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay mag-aral ng iyong mga salita. Thank you, Lord Jesus, sa kaalaman na ikaw lamang ang tanging dakilang healer, O Diyos. Ikaw ang nagsisave, Panginoon. Ikaw ang aming mediator o tagapamagitan at wala ng iba. At ang tinawag mo, Panginoon, ay hindi mga banal, kundi mga makasalanang katulad namin upang kami, Panginoon, ay maligtas, Panginoon, sa eternal damnation o sa
kamatayang walang hanggan sa impyerno. Salamat o Diyos dahil inibig mo kami at dahil dito Panginoon nagkaroon kami ng buhay na masagana bagamat hindi ito na nasusukat Panginoon sa pera, subalit ang kasaganaan na sinasabi namin ay yung meron kaming contentment sa aming buhay dahil nandyan ka. Wala na kaming mahihiling pa Panginoon sapagkat all the time nandyan ka, isang panalangin lang ang layo mo sa amin. At sa hapong ito dakilang Diyos, patuloy namin dinadala sa panalangin ang kapatid ni Ana. Thank you Lord Jesus sa unti-unting kagalingan na nararanasan niya sa kanyang buhay. At ang aming dalangin o Diyos, patuloy mo pong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala, ang iyong lubos na kagalingan sa kapatid ni Ana. At dinadalangin ko rin si Ana, maging si Tom sa kanyang panibagong trabaho. Salamat o Diyos dahil ito ay isang opportunity, Panginoon, na ipinagkaloob mo, isang biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa mga anak mo na nagtatapat. Patuloy ko rin po pinagpapasalamat ang buhay ni Lisa. Thank you Lord Jesus sa kanyang pag-ibig sa iyo, sa kanyang katapatan sa iyo, Panginoon, na ipinaglilingkod niya ang kanyang buhay. Lord, i-bless mo po si Lisa, maging ang kanyang negosyo, maging ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo pong palaguin sila sa pagkakilala sa iyo. Ganon din si Merly, ano man ang kanyang mga desire, ng kanyang puso, ano man ang kanyang problema, tinataas namin ito, Panginoon. Hindi ko man alam, Panginoon, kayo lamang dalawa ang nakakaalam, Panginoon, kung ano ang nais niya sa kanyang buhay. Ang nais namin, Panginoon, ay makilala kanyang lubusan sa kanyang buhay, Panginoon, at maipaglingkod niya ang buhay niya para sa iyong ubasan. Ganon din po sa buhay ni Beth at saka ni Ate Lenny. O Diyos, salamat po dahil ang kagalingan ay patuloy mo po pinagkakaloob sa kanila. Salamat Panginoon sa mabuting pangangatawan na ipinagkaloob mo. At ingatan mo pong pareho sila, Panginoon, sa kanilang paglakad, Panginoon, sa sanlibutan ito. Patuloy mo pong aralan si Beth at si Ate Lenny, Panginoon, sa katotohanan na ikaw lamang ang tanging Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na patuloy na tumitingin sa kanila. Ikaw ang good shepherd, O Lord. At ang tanging kailangan mo lamang ay sumunod kami sa iyo. Ganon din sa buhay ni Ate Edna. Salamat o Diyos sa kanyang buhay, Panginoon. Alam ko na patuloy mo siyang iniingatan, patuloy mo po siyang pinapaalalahanan, Panginoon. Ang tanging hiling niya, Panginoon, ay yung kanyang binibenta, Panginoon, na lote, Panginoon, ay magkaroon na ng katuparan dahil marami pong makikinabang sa benta nito. Loobin mo, O Diyos, na makita mo ang kalinisan ng kanyang puso, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, maranasan niya ang tunay na kamay mo na patuloy na umaalalay sa kanya, maging sa kanyang mga desire ng kanyang buhay, Panginoon. Ingatan mo po si Ate Edna at salamat sa buhay niya, Panginoon, na patuloy siya naglilingkod sa iyo, lalo na sa araw ng linggo. Patuloy din namin inaalaala si Ate Seni at saka si Lina, Panginoon, bagamat hindi sila nakasama ngayon. Ikaw po patuloy na magpaalaala sa kanila, Panginoon, sa kahalagahan ng kahalagahan, Panginoon, ng pagdalo ng mga pagtitipong banal na katulad nito. Pinagpapasalamat din namin sa hapong ito ang pagdalo ni Airlight. O Diyos, salamat dahil marami siyang mga nalalaman, Panginoon, tungkol sa iyo. Pero alam ko, Panginoon, marami pa rin question sa kanyang puso, Panginoon, na nais niyang ma-discover, Panginoon. Nais ka po niya makilala ng lubusan sa kanyang buhay. Kaya nga po tinataas namin si Airlight, Panginoon, sa iyo, na nawa ang iyong habag, ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig, ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, dahil naghahanap pa siya, Panginoon, ng tamang Diyos, Panginoon, ng tamang takdang panahon na makilala kanya ng lubusan, matanggap kanya ng lubusan. Hindi ka lamang niya nasasambit, Panginoon, kundi isinasa puso kanya sa kanyang buhay. Thank you, Lord Jesus, sa hapong ito at sa amin pong pansamantalang paghihiwalay. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at sa aming paghimlay mamayang gabi. Ikaw pa patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ilayo po kami sa anumang mga kapagabagan, anumang mga
alalahanin, anumang gawa ng kaaway, ay amin pong sinasaway, anuman ang mga sakit na maaaring makagambala sa amin, sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat din po sa buhay ni Ate Lenny na patuloy na ipinaglilingkod, hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kanyang tahanan, Panginoon, na patuloy niyang ibinubukas sa ganitong mga gawain. Pagpalain mo po ang lugar na ito, pagpalain mo rin ang sambayan ni Ate Lenny. Ito po ang aming sama-samang pananalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat. O, kwentuhan muna tayo, Airlight. Pahapyaw, i-share ko sa iyo. Ang ating katawan ay composed ng body, ito, soul, at spirit. Ang body, yan yan, katawan mo. Pag Physical. Physical assets mo. Pag yan namatay, saan ang tungo niyan? Katawan na yan. Ay magiging alapok. Alabok. Uurin. Amen. Uurin. Oo. Kasi Alabok sa alabok. physical lang yan. What is important? Parang, sa akin kasi, di ba soul? Soul is kaluluwa, di ba po? Soul is kaluluwa, yan yan nag-will. Oh, yes. Yan yan nag... Parang, bigyan mo ako ng kaluluwa. At ang lahat ay yun na. Dapat meron kong kaluluwa sa kaluluwa. Kasi meron akong dyan. Bigyan mo ako ng kaluluwa. At lahat ay yun na. Napakahalaga ng isang kaluluwa sa tao. Ito ay katumbas. Wow! Sino? May pamirienda pa. Sino magpre-pray? Si, ano, Sino may birthday? Wala. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na kahain po na aming pagsasalusaluhan naway maging lakas po ng aming katawan at Panginoon. Ibalik mo po sa naghanda nito ang biyaya mo po, Panginoon. Maraming Thank you, Lenny. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, Amen. ang espiritu, the moment